Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Dadako po tayo ngayon sa ating pangalawang pagsamba sa ating Panginoong Hesus. Iyon po ang ating pagkakaloob. So, nung nakaraang linggo po, isinare sa atin ng ating kapatid yung, sabi nga po doon, no?
stewards must be faithful. So, ang katiwala ng Diyos ay dapat na maging tapat po sa Kanya. At sabi nga po, no, dahil tayo ay mabuting katiwala ng ating Panginoon, ibig sabihin po nun, meron pong naghihintay na pagpapala sa atin. At atin pong pag-aaralan ngayon ay pinamagatan pong faithfulness in tithing keeps heaven open. So, ang ating verse ay matatagpuan po natin sa Malakay chapter 3 verse 10. Ang sabi po diyan, "The Lord all-powerful says, try this test. Bring 1/10 of your things to me. Put them in the treasury. Bring food to my house. Test me. If you do these things, I will surely bless you. Good things will come to you like rain falling from the sky. You will have more than enough of everything." So, saan po natin ini-invest yung mga bagay na meron po tayo? No? Kung alam po natin kung saan natin ini-invest yung mga bagay na meron po tayo, sinisigurado po ng Panginoon, no, na meron po tayong pagpapala na matatanggap sa Kanya. I-invest po natin, no? I-invest po natin ang lahat ng meron tayo sa kingdom ng ating Panginoong Jesus. Ano po? At bakit nga po ba tayo magbibigay o mag-i-invest? Dahil po ba ito ay sinabi sa atin dahil kailangan natin? O kaya tayo nagbibigay o kaya tayo nag-i-invest dahil sa pagmamahal natin sa ating Panginoong Jesus at naunawaan natin kung ano talaga yung purpose nito? So, sa ating pong pagbibigay, huwag po nating tingnan o isipin yung halaga ng ibibigay natin, kundi tingnan po natin o siyasatin po natin ang laman ng ating puso. Dahil doon po nakatingin si Lord sa pusong nagtatapat sa Kanya. So, paano po ba tayo dapat magbigay sa ating Panginoon? So, ibigay po natin ang ating tithes and offering with faith in the Lord. So, meron pong pananampalataya sa Panginoon. Paano po iyon? So, hakbangan po natin siya. Hakbangan po natin, sundin po natin kung ano yung sinasabi ni Lord. No? At, kailangan din po, no, maging faithful tayo sa Kanya, no, sa ating pagkakaloob sa Kanya. At, syempre po, ibigay din po natin ang ating tithes and offering na meron tayong willingness na at wala tayong pag-alinlangan, no, sa Kanya, sa mga pangako ng ating Panginoon. Dahil nga po, no, sino po ba, no, ang magbe-benefit ng mga kaloob natin? No, syempre po, unang-una tayo po. Maging yung pamilya natin at yung kapwa natin, no? Kasi sa pamamagitan po natin, no, gagamitin tayo ni Lord upang maging daluyan ng pagpapala, no, sa iba. Kaya kung ano po ang ipinagkaloob o pinagkatiwala sa atin ng Diyos, no, ibigay po natin yung pinaka-the best. Kasi po, no, dahil the best po yung Diyos natin na nagbigay sa atin. Ano po? Atin pong paniwalaan, no, ang sinabi ng Panginoon na ibubuhos niya po ang masaganang pagpapala sa buhay natin kung tayo po ay susunod sa Kanya, kung tayo po ay magiging tapat sa Kanya. No? Dahil po ang Diyos natin ay hindi nagsisinungaling. Sabi, ang maiting testimony lang po, no? So, noong una po, nung hindi ko pa po kilala yung Panginoon, yung thinking ko po dito, no, sa pagbibigay po ay nasasabi ko po na, bakit ako magbibigay? Kulang pa nga sa akin to. Pinaghirapan ko to. Ako yung nagtrabaho nito, no? Bakit ko ibibigay? Pero salamat po sa Lord dahil binago niya yung isipan na meron ako. Binuksan niya sa akin ang katotohanan na ang lahat ng meron ako ngayon ay nanggaling lamang sa Kanya. So, kaya po nalaman ko po ito, unti-unti ko po siyang hinakbangan na kasama po ng pananampalataya na, Lord, hindi mo po ako pagkukulangin. At nakakatuwa naman po ang Lord dahil
kung ano po yung sinabi niya, ito po ay nangyayari. Dahil po no, sa aking kalagayan ngayon, na kung saan no, isa po akong single mom, no, pero hindi po kami pinabayaan ng Panginoon. At patuloy po naming nararanasan yung masaganang pagpapala sa Panginoon. At tunay nga po, no, ang pagpapala po ng ating Diyos ay hindi lamang po natin mararanasan yun, kundi yung buo po nating sambahayan, yung ating pamilya po. No? Kasi po, no, sa amin sa probinsya po, mayroon po kaming palayan, no, na kung saan nitong nakaraang taon talagang mahina po yung ani. Pero no, ang nakakatuwa sa Lord, kapag meron pong tumatayo no, sa pamilya natin, talagang ibubuhos ng Lord no, yung pagpapala niya sa atin. No? At unti-unti po na nag-i-increase no, yung ani namin ngayon, ang ani namin ng palay. No po. At kaya nga po, no po, maging tapat po tayo sa Diyos dahil po ang lahat ng meron tayo no, ay kaloob niya. No? Ibinigay niya ito sa atin. No? Kaya nararapat lang po na ibigay din natin ang paras sa Kanya. No? Para po bubuksan po ni Lord yung masaganang pagpapala sa ating buhay. So, ngayon po, hawakan po natin ang ating kaloobta at tayo po ay mananalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila ka at kamangha-mangha, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa opportunity na ito, O Lord God, na muli kami, Panginoon, ay magkakaloob sa iyo, O Lord God. Ama, tanggapin mo po ang aming mga kaloob, Panginoon, Lord God, na kung saan, Lord, ito, Panginoon, paging tapatin mo po ito, O Lord God. Ama, patuloy mo, Panginoon, na ibubuhos, Panginoon, ang masaganang pagpapala sa amin, O Lord God. At hayaan mo, Panginoon, turuan mo po kami, Panginoon, na patuloy na magbigay at magkaloob, Panginoon, Lord God, na mayroong pagtitiwala, Panginoon, mayroong willingness, Panginoon, at mayroong kagalakan sa aming puso, Panginoon, Lord God. Ama, patuloy, Panginoon, patuloy po namin, Panginoon, Lord God, na inaangkin, Panginoon, Lord God, ang pagpapalang nagmumula sa iyo, O Lord God. Ama, marami pong salamat, O Lord God, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Po sa Panginoon sa araw na ito. Maragandang araw po sa inyong lahat. At purihin ng Panginoon, mga kapatid, dahil nagpapasalamat po ako dahil isang opportunity po ito sa buhay ko na ako ay maging daluyan ng pagpapala sa magitan po ng pagdi-deliver ng kanyang salita. Salamat din po dahil ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay dakila. Bago po tayo dumako sa ating topic, mga kapatid, no? Tayo po muna ay dumulog at humingi ng leading ng Banal na Espiritu. Hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat sa araw na ito na kung saan ay patuloy kami binigyan mo ng pagkakataon upang patuloy na maghasik ng salita mo at patuloy na unawain ang katotohanan ng salita mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, at patuloy naming hinihingi ang patnubay ng Banal na Espiritu na kung saan ay magbibigay sa amin ng katalinuhan, magbibigay sa amin ng kaliwanagan, upang patuloy kami, Panginoon, na makasunod ayon sa iyong nais. At patuloy ko pong hinihingi ang Banal na Espiritu na patuloy na magbukas ng aming puso, upang patuloy na itanim ng malalim ang salita mo upang magpabago po sa aming mga pananaw, upang magpabago po sa aming buong pagkatao. At patuloy namin ina-acknowledge, Panginoon, ang Banal na Espiritu sa araw na ito. At pinupuri ka namin at sinasamba, Panginoon, sa gawaing ito. Salamat po, ibinabalik ko po sa iyo ang lahat ng papurit at salamat sa pangalan po ni Jesus. Amen and Amen. Mga kapatid, ang topic po natin ngayon ay Kingdom Expansion. Ano po? At ang title po na
nakita ko po rito ay forcefully. Now, sabi po dito sa verse Matthew 11:12, and from the time of John the Baptist until now, the kingdom of heaven had been forcefully advancing, and violent people are attacking it. No, ibig sabihin po nito mga kapatid, ano yung ibig sabihin ni John the Baptist? Na kung saan, no, mula ng oras na yon hanggang ngayon, the kingdom of heaven I have been forcefully. Ano ibig sabihin po ng forcefully advancing? Ibig sabihin po nitong forcefully, ito po ay kailangang may resistance, may paglaban. Ano po? To keep forward, to keep on going, to expanding the kingdom of God. Forcefully, isabit, ilaban mo. Nagpapatuloy. Hindi humihinto until now. No? Nagpapatuloy na ibig sabihin, anuman ang sitwasyon, anuman season, ito po ay nagpapatuloy. Ano po? At tingnan po natin, ano ba ibig sabihin ng kingdom? Ang kingdom po ay as a God's people, in a God's place, and under God's rule. So sa kingdom na ito, meron pong king. Sino yun? King of Kings ang ating Diyos. Ano po? At ito po ay lugar ng ating king. At sa king na ito, meron pong Jesus. At sa kingdom na ito, merong Panginoon. At sa kingdom na ito, merong mga tao. At merong rules, may salita ng Diyos na dapat sundin. No po. At sabi sa Colossus 1:13, Paul writes the Christian believers are in. Ibig sabihin ni Apostol Pablo na isinulat niya ang mga believers, ang mga mananampalataya sa buhay natin ngayon ay inilipat tayo sa kingdom. The kingdom of Son. Ano po? At sinabi rin po dito sa Matthew 28:18, all authority in heaven and on earth has been given to me. Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. So, ano po ang ibig sabihin nito? Mga kapatid, nais ko lamang pong magkaroon po talaga ng pangunawa at magkaroon po tayo ng linaw. No po? Na sino po ba talaga ang gagamitin ng Panginoon na mga tao upang mangyari yung forcefully advancing, upang mangyari yung kingdom expansion, upang lumawak ang kaharian ng Diyos. Sino po ba to? Ano po ba yung ating tungkulin? Ano po ba yung ipinagagawa sa atin ng Panginoon? Gusto ko lamang pong linawin ito dahil sinabi po sa Jeremiah 1:5, before I formed you in the womb, I know you were born, I set you apart. No? Sabi dito, bago kita nilalang sa tiyan ng iyong ina, pinili na kita. Ang sabi dito. At sinabi po dito na itinalaga kita upang maging prophet, upang maging propeta sa ibang bansa. No, sabi, I appointed you as a prophet to the nation. At sinabi rin po dito, no po, doon sa John 15:16, I choose you and appointed you upang tayo ay mamunga. So, sino po ito? Di po ba tayo na kumilala sa Panginoon? Tayo na tinanggap natin ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Tayo na tagapaglingkod niya. Tayo na sinasabi natin na siya ating master. Tayo na nagsasabi na siya ating lordship. Di ba po tayo yung itinilaga ng Panginoon nang mula pa, nang tayo po ay nasa sinapupunan ng ating mga magulang? Tayo po yung pinili. Tayo po yung inappoint. Tayo yung itinilaga. No po? At tayo yung pinili na kung saan upang gawin itong expanding the kingdom of God.
Kung ito po ay nagiging malinaw sa atin mga kapatid, hindi po tayo uupo lang. Hindi po natin nanaisin na tayo ay maligtas lang. Dahil napakaliwanag sa salita ng Diyos na ito'y totoo at ito po ay tama. No po, na sa lahat ng nagtitiwala at naniniwala sa Panginoon, kailangan po na maging malinaw ito sa atin na talagang itinilaga tayo upang maging tagapaglingkod. Na magbibigay ng resistance, magbibigay ng paglaban upang lumawak ang kaharian ng ating Diyos. Tayo po yon. Kaya hindi po tayo pwedeng makontento. Hindi lamang po dapat na magkaroon na mangyari na information ito. Kundi napakaliwanag po dito na tayo pinili upang maging boses sa iba't ibang lugar, upang maging boses sa iba't ibang nasyon kung saan man tayo makarating mga kapatid. No? Napakalinaw po dito ang sinasabi. Kaya sinabi po dito sa Matthew, uulitin ko po sa Matthew 28:18, all authority in heaven and on earth has been given to me. Ibinigay na po sa atin yung authority. No? Ibinigay na po sa atin yung kapangyarihan. No? Sa langit at sa lupa. So, ibig sabihin po nito na talagang tayo ay tinawag para dito. Mayroon tayong kapangyarihang gawin, no? Upang lumawak ang kaharian ng Diyos, no? Napakalino po dito ang sinasabi ng ating Panginoon. Ito po ay isang trabaho. Ano po? Ito po ay isang trabaho na kung saan napaka ganda ng gagawin nito. Napakaganda ang magiging resulta nito na kapag talagang in-expand natin ang kaharian ng Panginoon. Bakit? Kasi po napakaraming maliligtas. Na kung saan pag hindi natin ginawa ito, maraming mapapahama. Ano po? Nakakahabag. No? At nais natin bilang tayo ay tinawag, hindi lang at itinaga rito, nais natin bigyan ng kaluguran ang Panginoon sa papaanong paraan. No? Alam natin na ang desire ng Panginoon ay maligtas ang tao. Alam natin ang Savior's desire ay hindi mapahamak ang tao at alam po natin na ang Diyos ay nagmamahal sa lahat ng tao. Kaya po tayo ang gagawa nito. Opo, hindi madali. No, mahirap. Pero ang sabi nga niya, merong kapangyarihang ibinigay sa atin. No? Ang Diyos, merong authority na gawin natin to, na mapalawak natin ang kingdom of heaven, ang kingdom ng Panginoon. At ito ay ating tungkulin, na kailangan nating gampanan, na kailangan natin tumugon dito. Dahil tayo po ang tinawag dito. No? At ito ay ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Bilang kanyang tinawag. So ano po? Sabi rito, what to do in order to expand the kingdom of God? Ano po ba ang dapat na gawin natin? No? To expand the kingdom of God. Number 1 po, highly prioritize. No? Bakit highly prioritize? Highly prioritize dahil nakikita natin kung gaano kahalaga. No? Pinakamataas na dapat bigyan natin to ng kahalagahan. Pinakamataas o mataas pa na maging priority natin ito sa ating buhay. Kaya, number 1 is highly prioritize the kingdom of heaven ay kailangan pong mangyari to. No po? Dahil sinabi po dito, pag sinabing highly prioritize, pinakamataas, napakahalaga, no? Pangunahin sa buhay natin, no? Wala nang papantay. Kaya po, hinihingi dito na bilang tayo po ay tagapaglingkod ng Panginoon sa ating buhay, kailangan highly prioritize ang kingdom ng heaven upang ito ay mag-expand. Ang sabi po sa Matthew 13:44, doon po sa MBB, ang pagkahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. No po? Ito daw po yung paghahari na katulad ng kayamanan. No? Nahukay ito ng isang tao at tinabunan. Uli. Sa laki ng tuwa,
siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na yon. So dito makikita po natin sa verse na to na ang paghahari ng Diyos ay tinumbas sa isang kayamanan. Alam naman po natin na kapag talagang kayamanan ang pinag-uusapan, talaga namang hahangarin mo. Dahil dito sa panahon natin lalo ngayon, nais ng tao na yumaman talaga. So dito, napakahalaga ng kayamanan yon. So ang taong ito, napakarami na po niyang ari-arian. At kung titingnan natin na yung maraming ari-arian, sigurado na napakayaman na niya. No? Pero nang nahukay niya, no, yung kayamanang ito'y tinakloban niya uli. At sa laki ng kanyang tuwa, nung nakita niya yung kayamanang ito, tuwang-tuwa siya. No? Maaaring hindi kayang, yung katuwaan niya, hindi kayang walang mapagsisidlan. At ano nangyari? Umalis siya at ang lahat ng kanyang ari-arian ay binenta niya at ibinili niya yung isang kayamanang nakita niya sa bukirin. Ganoon po ang katumbas. Ganoon po ang halaga ng paghahari ng Diyos. Ano po? Na kung saan, no? Ipinagbili ng taong ito ang buong ari-arian niya. Hindi nga malang kung ano yung buong ari-arian. Kung siya may building, kung siya mayroong mga, maraming ari-arian ang ibig sabihin to. Nang binenta niya yon, binili niya po yung kayamanang ito. So ano ibig sabihin? Ang kaharian po ay isang kayamanang walang katumbas na dapat hangarin ng higit sa lahat ng bagay. Kaya po kailangan meron tayong pinakamataas na priority, no? Na kung titingnan po natin na bilang anak ng Diyos na tinawag sa tungkuling ito to expand the kingdom of God, kinakailangan po talaga na meron tayong highly prioritized sa ating buhay. Na kung titingnan po natin kung ano man yung sinasabi mong ari-arian mo, kung ano man yung mga bagay na napakahalaga sa iyo, bibitawan mo yon, no? Dahil iyon ang makakasabagal sa akin at magiging hadlang para magawa po natin at maisulong natin ang kaharian ng Diyos ng buong puso. Kasi pag hindi natin pinahalagahan ang paghahari ng Diyos, pag hindi natin pinahalagahan, mga kapatid, ang expanding the kingdom of God, wala pong mangyari. Hindi mag-i-expand ito. Hindi tayo magiging kagamit-gamit. Hindi tayo magiging epektibo. Dahil hindi po natin nagagawa yung nais ng Diyos. Hindi natin nasusunod kung ano yung kalooban ng Diyos. Hindi natin nasusunod yung utos niya to expand the kingdom of God. Pero bagamat ganoon mga kapatid, no? Kailangan pa rin natin na mas mataas, pinakamataas at pinakamahalaga na yung kingdom of heaven o expanding the kingdom of God ay ating pangunahing gawin. Dahil wala nang dapat pang ipantay ito. Pag sinabing pinakamahalaga, wala na pong kapantay. Nakatulad ng kayamanan, na yung taong yun tuwan-tuwa dahil natagpuan niya ang isang kayamanan na walang kapantay, na even ang kanyang buong ari-arian ay hindi napantayan yung kayamanan to. Kaya pinagbiling na to upang mabili niya yung kayamanan kanyang natagpuan. So kailangan po bitiwan natin kung ano man yung may halaga sa'yo na hinahawakan mo, kailangan po nating mabitiwan. At kunin natin yung pinakamahalaga, no? At maging priority natin sa buhay natin yung expanding the kingdom of God. Ang sabi po dito sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Ano sabi rito? Kaya unahin ninyo, no, ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin po nito, tayo po ay kabilang sa kaharian ng Diyos. At sa pagsunod nito, no, sa kanyang kalooban. No? Ang sabi po sa ibang version, ngunit
pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos. Ibig sabihin po nito, no, yung pagsumakitan na higit sa lahat yung kaharian ng Diyos. Pag kunin mo, bigyan mo ng malaking halaga to, no? Na ibig sabihin po nito na kailangan ang kingdom of God should be a very high priority for us, sa atin. No po, kaya minsan, ano po lang ang makakaagaw nito? Kaya po nais na mabigyan ng highly prioritized dahil meron pong umaagaw, no? Yung mga hinahawakan natin, yung mga gusto mo, yung gusto mong unahin, hindi po dapat yung bitiwan natin at kunin natin yung pinakamahalaga, yung kaharian ng Diyos na ipinagkatiwala sa atin. Dahil tayo po ay kabilang sa kingdom of heaven. Tayo po ay kabilang sa kaharian ng Diyos na kung saan na merong dapat pagsunod na spread po natin yung kingdom, yung expansion, the kingdom. Ano po? Kaya kailangan po rito na ang kingdom ay katulad po na isang kayamanan na kailangan na ito'y isang mabuti, ito'y mahusay natin na gawin upang magkaroon po tayo, Panginoon, ng isulong ang kaharian ng Panginoon. Ano po? Dito sa Matthew 4:8-10, tingnan po natin, mismo ang Panginoong Jesus, naging mahalaga sa kanya to eh. Naging priority niya to eh, no? Yung kingdom na to. Ang sabi niya po dito sa Matthew 4:8, nang ang Panginoong Jesus ay nag-aayuno sa wilderness, sa ilang, the devil offered Jesus. No? Ano sabi? Nang ang Panginoon daw ay nag-aayuno, no? Sa ilang, ang kaaway po ay nag-offer sa kanya. Ano yung in-offer ng kaaway dito? Ang sabi po dito, ibibigay ko ang lahat ng ito. Sabi dito, kung magpapatira pa ka at sasamba ka sa akin. Ano sabi? The devil offer, ano sabi? All the kingdom of the world, sabi niya rito, ay ibibigay ko sa iyo. Ano ang sabi ng Panginoon? But Jesus' focus was properly on the kingdom of God, not the world. Ano ang ginawa niya? No? Palibhasa, ang Panginoong Jesus ay hindi po, no? Ay nakapokus siya doon sa tamang kingdom of God, no? Hindi sa mundong ito. Ano ginawa ng Panginoon? He resisted the devil temptation and rebuked him with the scriptures. So, ibig sabihin to, yung Panginoong Jesus, no? Yung Panginoong Jesus mismo, ipinractice niya, yung ipinipreach niya, no? Inapply niya at sinabi niya sa kanyang mga bibig, yung kanyang pinipreach. Na ano tong pinipreach na to? Ano sabi niya sa Matthew 4? Seek ye first the kingdom of God. Ibig sabihin nito, that was His high priority. Priority ng Panginoong Jesus, hindi ang world, kundi ang kingdom of God. Dahil sinabi niya, unahin niyo ang kaharian at ang katwiran. Yun po ang sinabi ng Panginoon. So si Christ, kahit nasa ganoong sitwasyon, na siya ay maaaring gutom na gutom, siya ay maaaring nahihilo na sa gutom, pero tingnan po natin, nagawa pa rin niyang itaas ang priority sa kanyang buhay ng kingdom ng Diyos. Di po ba? So sa atin, kailangan po mga kapatid na maging malinaw sa atin ito. No po? Na ang kingdom ng Panginoon ay kailangan natin mapalawak yan. Ano po? Na ang kingdom ng Panginoon na ay kailangan talaga na ating ilaban. No? At maging highly prioritized sa ating mga buhay na punto na kung saan ano man yung sitwasyon mo, ano man yung pinagdadaanan mo, no? Yung tipong nahihirapan ka na, tipong nandoon ka sa kapaligid ng mga pagsubok, nasa paligid ka ng mga hardship, nababalutan ka ng mga suffering,
no? Nababalutan ka ng kahit ano-anong mga problema na maaaring magiging hadlang para hindi maisulong ang iyong kaharian, ang kaharian ng Panginoon. Huwag po natin tingnan yun. Kundi ang sabi nga, forcefully advancing. Ilaban natin, may paglaban. Dahil alam natin, no? At malinaw sa atin, bilang anak ng Diyos, bilang tagapaglingkod, nasa akin yung highly prioritize the kingdom of heaven, the kingdom of God. No? Kailangan po ilaban natin. No? Ibig sabihin nito, yung word na job well done. No po? Na anuman yung sitwasyon ko, anuman yung halaga nito, kailangan po manatili ako at makapokus ako doon sa highly priority ng buhay ko, na ilaban ko ang expanding the kingdom of God. Dahil walang ibang gagamitin ng Panginoon kundi ako at kayo. Kasi kung hindi po natin ito talaga ilalaban, ang tanong ko po, sino ang gagamitin ng Panginoon? Sino? Di pa buo tayo? No? Kaya huwag natin i-focus, mga kapatid, sa mga sitwasyon na ating nararanasan, lalo to get this pandemic na ito. Yung lahat ng bumabalot, yung lahat ng mga temptation, yung lahat na nagpang-akit, no, ng mundong ito. Kundi magkaroon po tayo ng kalinawan na tayo ay tinawag ng Diyos, na ako ay anak ng Diyos, ako ay inappoint ng Panginoon, itinilaga upang patuloy na magkaroon ako ng highly prioritized to expand the kingdom of heaven. Ang sabi ng Panginoon uulitin ko sa Matthew, ang kanyang authority at ang kanyang kapangyarihan ay ibinigay na po sa atin upang lumaban, upang tumayo. At alam ko po, mga kapatid, na once tayo ay buong puso na susunod sa Panginoong Jesus at makikita niya na ang highly priority ng ating buhay ay yung i-expand ang kingdom of heaven, yung of God, o yung desire niya, yung nais niya, no, na ginagawa natin. Alam niyo po, hindi niya tayo pababayaan. Kundi patuloy niya tayong iingatan, patuloy niya tayo sasamahan, patuloy niya ibibigay ang kanyang katilinuhan, ibibigay niya ang kapangyarihan ng banal na Espiritu upang magpatuloy tayong maisulong, mailaban ang kingdom of God, to expand sa mga tao sa bawat lugar. Ano po? Pangalawa po, mga kapatid, ang sabi po dito sa Matthew 13:47, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. So sabi po dito, once again, the kingdom of heaven is like a net that was let down into the lake and caught all kinds of fish. And number 2 po, sabi sa verse, cast down the net. No? Cast down the net to expand the kingdom. Inihambing niya po ang paghari, no, ng Diyos sa isang malaking lambat. Na kapag po ito ay inihagis natin sa malaking dagat, ay makakahuli ng sari-saring isda. Sinabi sa Matthew. Di po ba, ano po ba yung ginagamit ng mga mangingisda? Di po ba lambat? At sila po, kapag gumamit ng lambat at sila'y talagang mahusay na mangingisda, alam po nila ang technique. Meron po silang mga strategy kung paano po ihagis upang makahuli sila ng maraming isda. So dito, makikita po natin, no, na ang mangingisda, makakahuli lamang po sila na isda kapag inihagis nila ang lambat. Ano po? Doon sa malawak na karagatan. At makakahuli sila ng iba't ibang uri ng isda. Ano po itong mga isdang to? Maaaring ang mahuhuli po nila ay mga blue marlin, tanige, talakitok, yellowfin, tuna, pampano, mga deklaseng isda ang mahuhuli nila.
Dahil meron po silang mga strategy kung paano sila makakahuli ng maraming isda, no? Now, tayo po ay inihambing ng Panginoon at tinawag nga po tayong fishers of man. Ano po? Bilang isang tayo po ay tinawag na fishers of man, meron din po tayong lambat. Meron din po ibinigay ang Panginoon sa atin ng net, no? Na kung saan ipinahahagi sa atin ng Panginoon. Ano po itong net na to? Ano po itong lambat na ito? Ito po yung salita ng Diyos. Na nandito sa salita ng Diyos, yung salvation, yung pagliligtas, no, sa lahat ng mga tao. Na ibig sabihin, hindi naman po tayo hinayaan ng Panginoon na mawala ng mga tools. Meron pong mga tools. Ang mga mangingisda, may mga tools. No po? Una, meron silang lambat. Pangalawa, meron silang maaaring kapag nasira ang lambat, meron silang mga pantahi. So tayo, tinawag ng Panginoon bilang fishers of man at binagkalooban tayo ng lambat. Walang iba kundi ang salita ng Diyos na kung saan ipinahahasik sa atin. Ano po? Sa iba't ibang lugar. No? Meron tayong capacity na ibinigay ang Panginoon. Ito po yung mga tools na pinagagamit sa atin ng Panginoon. Hindi hinayaan ng Diyos na tayo ay biglang hayaan na laang na pumalaot sa isang dagat upang mangisda. Hindi po. Kundi tayo po ay dinevelop, tayo po ay minentor, tayo po ay dinisciple upang makita natin at patuloy na mahawakan natin na magkaroon tayo ng katalinuhan sa lambat na ibinigay sa atin ng Panginoon. So, ibig sabihin, merong ipinagkaloob ang Panginoon sa ating capacity. May ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ng ability. No? Merong pinagkaloob sa atin ng Panginoon ng mga skills. Sari-sari. Merong pinagkaloob sa atin potensyal na magagamit po natin upang patuloy nating maihagis ang salita ng Diyos. Upang patuloy nating maihagis ang lambat na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Napakaraming malawak na lugar. Saan po ito? Unang-una na, tumingin po tayo. No? Tumingin tayo bilang isang fishers of man. Tumingin tayo sa loob ng tahanan na pwede nating gamitin, na hagisan natin sila ng salita ng Diyos. Yung mga pamilya natin na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Saan pa po? Sa ating mga community, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan, no? Sila po ang mga kandidato for salvation. No po? Sila yung mga kandidato upang sila maligtas. Dahil tayo po ay kabilang sa kingdom of heaven. Na meron po tayong capable na ihagis natin to catch down the net. Ano po? Meron tayong capable of catching all kinds of fish, even na bullheads. Meron po tayong kapasidad at capable na tayo po ang gagawa to expand the kingdom of God. Na binigyan tayo ng Panginoon ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ito ay ating naranasan at tayo naligtas mismo. Tayo binigyan ng kapangyarihan at authority upang patuloy na maihagis ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, iyan po yung lihim na panukala ng Panginoon na ibinigay sa atin sa malawak na iba't ibang lugar na katulad ng mga mangingisda. Ano po? Kaya kung magiging malinaw po ito sa atin, hindi po tayo uupo lang. Kung ito po ay malinaw sa atin, hindi tayo makukontento na isa o dalawa lang ang inaalagaan ko. Hindi po ako papayag dahil napakalinaw sa akin at napakaliwanag sa akin na ako'y tinawag ng Panginoon at ako'y kabilang sa kaharian ng Diyos. Merong ipinagawa sa akin. Ako'y isang mangingisda na kung saan binigyan ng lambat na salita ng Diyos upang ihagis sa malawak na dagat. Yun po ang pagkatawag sa atin.
Hanggang ngayon, ang sabi nga, until now. Di po ba? Sabi sa verse, uulitin ko mga kapatid. Until now, the kingdom of heaven has been forcefully advancing and violent people are attacking it. No, ibig sabihin, bakit natin dapat ipaglaban ito, iilaban? Magpatuloy dahil ang daming humahadlang ng mga tao na ginagamit ang kaaway upang mahadlang ito. Hindi tayo papayag ng mga anak ng Diyos, mga tinawag ng Diyos. Hindi tayo papayag. Dahil naniniwala tayo mga kapatid, na kahit sa ganitong pandemic, kahit sa ganitong season, merong ginagawa ang Panginoon. Kung ito lamang po ay ating mapapanood at makikita, may ginagawa ang Panginoon. Dahil ang Panginoon po ay nagpapahayag sa iba't ibang panahon. Nagpapahayag siya sa mga propeta. Kumikilos siya, gumagawa siya sa bawat uri ng panahon. Kaya this pandemic na ito, panoorin natin mga kapatid, may ginagawa ang Panginoon. Meron siyang ipinagagawa. Opo, hindi madali. Pero yun ay tama. At hindi tayo dapat matakot. Dahil binigyan tayo ng kapangyarihan, binigyan tayo ng authority, binigyan tayo ng salita ng Diyos. No? Binigyan tayo ng mga tools, capable, binigyan tayo ng capacity, binigyan tayo ng skills, potential, karunungan, kapangyarihan ng banal na Espiritu to expanding the kingdom of God. Kaya kailangan po natin maging loyalty sa Panginoon. At mga kapatid, napakarami na talaga ng mga violent people upang patuloy na mahadlangan ang gawain ng Panginoon. Pero tayo na bilang anak niya, bilang tagapaglingkod niya, i-focus po natin ang ating paningin na katulad ng ginawa ng Panginoon, na nagkaroon siya ng highly priority dahil ipinokus niya sa kingdom of God ang kanyang mga mata. Hindi po sa mundong ito, na kahit na siya ay napapalibutan ng temptation na inaalok sa kanya ng kaaway ang mundong ito. Sumunod lang siya sa gusto ng kaaway. Pero hindi. Ang Panginoong Jesus ay tao that time. Nagugutom. Di po ba? Pero ano ang ginawa ng Panginoon? Nagkaroon siya na resisted the devils. Dahil maliwanag sa kanya, no? Na kailangan na maging highly prioritize ang kingdom of God sa kanyang buhay. Sa ating mga kapatid, this season of pandemic, i-focus po natin ang ating paningin sa ginagawa ng Panginoon. Huwag tayo mag-out-focus. Dahil alam po natin na ang kaaway ay double time na pong gumagawa ngayon. Kaya kailangan po, bilang tayo ay tinawag, inuulit-ulit ko po at nire-remind ko na tayo tinawag na maging malinaw sa atin at maging maintindihan po natin na kailangan po natin na mag-expand, lumawak. Kasi lawak ng dagat, mahigit pa ang kingdom of God. Una, ano po ang sabi ko? Number 1, kailangan po highly prioritize. The kingdom of God is highly prioritized sa ating buhay. Pinakamataas, pinakamahalaga, pangunahin sa ating buhay. Walang papantay anuman ang halaga nito. Di po ba? Pangalawa, cast down the net to expand the kingdom of God. Ano po? Meron tayong kapasidad. Binigyan tayo ng lambat. Ano po? At sa 20 ito, na nakita ko po, para taglayin natin, no?
upang patuloy na mangyari, upang patuloy na, magawa po natin. Alam nyo, nais ko lamang pong mag-testimony sa inyo. Dahil sinabi ko nga po kanina na lagi natin panoorin na ang Diyos ay gumagawa sa bawat sitwasyon. At patuloy tayong inaanyayahan ng Panginoon. Na kapag tayo talaga ay sumunod sa salita niya, hindi po tayo mabibigo. Patuloy nating mararanasan ang ating Panginoon at yung kanyang kapangyarihan. Nais ko lamang pong mag-testimony sa bawat panahon na nangyayari po sa buhay ko. At sa testimony ito, dito po ako magwawakas. Nung ako po ay totoong nakakilala sa Panginoon at nagkaroon po ako ng relasyon sa Panginoon, totoo na nakakilala sa Panginoon at nagkaroon po ako ng relasyon sa Kanya, unti-unti pong lumilinaw sa akin. At yun po ay 1987 hanggang 1990, Nang iyon po ay luminaw sa akin, na tinawag niya ako at itinalaga niya ako bilang anak ng Diyos. At habang ako po ay uma-attend at umuupo sa mga pag-aaral na salita ng Diyos, habang ako po ay nakikinig sa mga mentoring that time, unti-unti po akong pinatay ang aking old nature ng Panginoon. Unti-unti pong pinatay yung aking pagkatao. At unti-unti po na habang ako ay nakikinig ng salita ng Diyos, unti-unti pong nabubuhay sa akin ang Panginoong Hesukristo. At ng panahon yun, noon po yun ay nalinawan ko, napakalaking desisyon ang ginawa ko. Bakit? Luminaw po Naunawaan ko po na hindi lang salvation ang kailangan ko, kundi luminaw sa akin na habang ako ay nag-aaral, umuupo at nakikinig ng salita ng Diyos, habang ako ay uma-attend ng mga gawain, habang ako po ay nakikinig sa mga pastor that time na nagme-mentor sa amin, gumawa po ako ng malaking desisyon. Na magkaroon po ako ng desisyon na tayuan ko ang highly prioritized the kingdom of heaven. Bakit ko po sinabi highly? Kasi siya po talaga pinakamataas. Yun po talaga ang desisyong malaking ginawa ko. Na naging priority sa akin, itinaas ko yung level ng pagkatawag sa akin ng Panginoon. Alam nyo, naranasan ko matinding suffering, matinding persecution. Pero alam niyo mga kapatid, hindi po ako bumigay. Lumaban ako. Dahil naging maliwanag sa akin yung kingdom of God na kailangan aking i-pursue, na kailangan na i-expand the time ang kingdom of God. Inilaban ko po ang Panginoon at ang kanyang kaharian. At noong time na yon, nangyari yon, hindi naman ligid sa inyo dahil pag po ako ay nagkakaroon ng pagkakataong mag-share, even sa aming mentoring, ibinabahagi ko nang ako ay nagkaroon ng malaking desisyon na sinasabi ko sa kanila dahil pinili ko ang maglingkod sa Panginoon. Naintindihan ko at naunawaan ko at naging malinaw sa akin na tinawag ako. Hindi ko na po inintindi kung ano magiging kalagayan ko. Kung ano sasapitin ko, hindi. Pero dumating po ako sa suffering. Dumating ako sa persecution. Inalisan ng tahanan. Inalisan ng pera. Inalisan ng Inalisan ng karapatan. Pero alam nyo, napakasarap. Na kapag pala talaga naintindihan mo at naunawaan mo na ikaw ay gagamitin ng Panginoon, na ikaw ay tinawag, inappoint ka dyan, ang ligaligaya.
nasasabihin ko sa inyo mga kapatid na hindi ko kayang sabihin kung walang kapantay yung kaligayahang ginawa ng Panginoon sa buhay ko. That time na kahit na ako po ay dumaranas ng persecution of suffering, na hindi nakakauwi sa bahay, nagugutom, pero alam nyo, napakasarap dahil yung kaligayahan na hindi mo kayang ipaliwanag na galing sa Panginoon ay naranasan ko po. At sa panahon na yon, iba po ang strategy ng soul winning. Ano po? Noon po, crusade. At ano pa, nagpapa-concert po kami para makawin. Kasi yun po ang napapanahon noon. At naging epektibo naman po. Kaya ko po ito pinatotoo sa inyo mga kapatid. Nais ko po kasing mapanood natin na sa bawat sitwasyon, sa bawat season ng ating bansa, sa bawat taon o season na nangyayari sa bawat taon ng ating bansang ito, may ginagawa ang Panginoon. Kaya yung 1987 hanggang 1990 o 89-90, yun po ang ginagawa ng Panginoon, na ang strategy niya ay yung mag-concert kami at mag-crusade kami at naging epektibo that time. Pero bakit nangyari? Dahil sumunod kami, naging maliwanag sa amin, na kahit bumabagyo, nagko-concert po kami. Pero naging epektibo dahil iyon ang panahon noon. Iyon ang ginawa ng Panginoon noon. Di po ba? Kaya naging epektibo at marami naman pong nawin noon. At sa pagpapatuloy ko po, noong 2009, hanggang 2010, ang Diyos po ay patuloy na nagpapahayag. Binago na po niya ang mga strategy, no? Dahil sa bawat panahon, nagsasalita siya na kailangan natin bilang anak ng Diyos, no? Pinanonood natin, tinitingnan natin ano ang ginagawa ng Panginoon noong 2009, ang 2010. Meron siyang ginagawa, no? At purihin ng Panginoon dahil nakita niya kung paano kami sumunod. Even ng CMJ Tom ay sumusunod sa lahat ng kaparaanan. Nagsalita siya sa lingkod ng Diyos upang magbaba ng sistema at process. Ano po? At yung 2009 at 2010 na to, kung ang gagawin po namin ay yung ginawa namin strategy noong 1987 at 1989, hindi po yung magiging epektibo. Nakuha niyo po ibig sabihin? So kaya po binibigyan ko ng diin na bawat sa season natin, no, ng ating bansa, season ng ating buhay, season ng ating ministry, may ginagawa ang Panginoon na hindi dapat tayong tumigil, kundi dapat panoorin natin. Dahil ang vision and mission ng Panginoon ay nagpapatuloy. Iba't ibang strategy lang ang ginagawa ng Panginoon. Di po ba? Pag hindi po natin ito nakita at hindi po tayo sumabay dito sa kanyang paanyayang to na may ginagawa siya, hindi po tayo magiging epektibo. Di po ba? Kaya itong 2009 and 2010, nagbabasa ng sistema at ang process. Bagamat hindi namin ito maintindihan, alam niyo po, hindi namin maintindihan, nagkakagulo kami eh. Pero dahil andoon yung pusong handang sumunod at magpagamit sa Panginoon, no? Kahit hindi namin maunawaan o malinaw sa amin, pero binigyan namin ito ng highly prioritized. Sumunod pa rin kami kahit hindi namin ito naiintindihan dahil alam po namin at malinaw sa amin na hindi naman tayo dadalhin ng Diyos o hindi kami dadalhin na iyong mga lingkod sa kapahamakan. Di po ba? Dahil totoo tayong sumusunod ng buong puso sa Panginoon dahil nais niyang bigyan natin sila ng kaluguran at pagsunod sa Panginoon. Hanggang sa umupo uli kami, nag-mentoring, no? Dinevelop kami, dinisciple kami, at naging highly prioritized po namin uli sa aming buhay, no? Ang mga planong ito. At alam nyo ang nangyari that time, nang ito ay naging malinaw. Inihagis na po namin ang lambat sa iba't ibang lugar.
Araw-araw po mga kapatid, ako po personally, nagsesell araw-araw. Nagsesell po ako sa isang araw ng 3 beses sa isang araw. At pumunta po kami at inihagis na po namin ang salita ng Diyos sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang subdivision, sa buong Imus, sa Bacoor, sa iba't ibang lugar ng Cavite. Dito po, naihagis po namin ang salita ng Diyos. Pinasok namin ang bawat tahanan. Nakatagpo kami ng may karamdaman at yun na aming pinag-pray. Pero purihin ng Panginoon, alam niyo mga kapatid, nagkaroon ng miracle, nagsigaling sila. No? Yung mga pinahihirapan ng kaaway, nagsigaling sila. Tinulungan namin sila. May sa finances at yun naman po, dahil sumunod kami ng buong puso at naging highly prioritized ang Kingdom of Heaven, ang expanding the Kingdom of Heaven, gumawa ang Panginoon. Nakakita kami ng mga miracles. No po, nakakita kami ng mga miracles and wonders na ginawa ng Panginoon. Bakit? Ano po ang dahilan? Dahil naging highly prioritized po namin ang Kingdom of Heaven, ang Kingdom of God. Hindi ko tiningnan mga kapatid yung kalalagayan ko. Hindi ko tiningnan kung ano naman yung ma-experience ko. Hindi. Dahil napakalinaw sa akin. Nauntindihan ko na ako ay tinawag na tagapaglingkod ng Panginoon. Dahil nangyari at naranasan namin ang kapangyarihan ng Panginoon. Bakit? Dahil mayroong mga taong sumunod at nagkaroon ng highly prioritized sa kanilang buhay na kung saan finukusan ang expanding the Kingdom of God na ihagis ang lambat sa iba't ibang lugar at naging epektibo. Bagamat may nawala, pero may nanatili. Dahil ang Panginoong Jesus, no po, sa bawat paanyaya niya at sasama ka sa kanyang pangarap, ay hindi po tayo mabibigo ng Panginoon. Sasamahan niya tayo. No? Ililigtas niya tayo. Sa kabila ng mga suffering and hardship. Dahil binigyan natin siya ng honor, binigyan natin siya ng karangalan, at sinunod natin yung desire niya. Ano po? Pangatlo pong testimony. Una, noong pong 1987-1989. Pangalawa, in 2009-2010. At ngayon po, ano po, sa ating buhay mga kapatid, ano yung season ngayon? Ano po yung, kung panonoorin natin, ano po yung nangyayari sa atin ngayon? Kung ito po ay panonoorin natin mga kapatid, yung ginagawa ng Panginoon ngayon, this season at pandemic, last year, naranasan na po natin, ano po ba? Di po ba? Pero ano ginawa natin? Pinanood natin. Nag-intay tayo kung ano yung revelation ng Panginoon. Kung ano yung gagawin ng Panginoon doon sa season of pandemic. Last year hanggang ngayon. Di po ba? Pinanood natin. At nag-iintay tayo kung ano ang gagawin. Pero ginamit niya uli ang lingkod ng Diyos. Na kung saan, ano ang pinagagamit sa atin ngayon? Yung mga nilikha ng Panginoon. No? Yung system na kung saan, yung internet, di po ba nilikha yan ng Panginoon? No? Kung talagang panonoorin po natin, no? What is God doing today? Meron pong mga strategy, merong paraan. Hindi po natin pwedeng sabihin na, ay, hihinto na ako. Kasi napakadelikado na ngayon. Ay, ganito, hindi. No? Patuloy ko pong sinasabi sa inyo mga kapatid, na tingnan natin kung ano ang ginagawa ng Panginoon sa bawat season na dumaraan sa ating buhay. This pandemic na ito,
Ano po ang ginawa natin? Gumamit tayo ng mga platform. Digital platform. Ginamit natin yung mga nilikha ng Panginoon, kaya siya lumikha pala ng mga iPad, kaya niya inilikha ang internet, kaya niya nilikha ang cellphone, no? Kaya niya nilikha ang laptop. Alam niyo po, kaya niya nilikha yan. Dahil alam niya na gagamitin natin yan. The expanding the kingdom of God. Napakabuti ng Panginoon eh. No? Hindi niya tayo pinabayaan. Hindi niya hinayaang mamatay. No? Yung vision and mission, dahil sa totoo lang, kaya nga forcefully advancing the kingdom. No po? Dahil alam niya this pandemic may laban. No po? Ano yung laban? Di po ba pinagbawalan tayong lumabas dahil may virus? Pero alam nyo, ang nakakatuwa sa Panginoon, tayo na handang sumunod, tayo na merong highly priority, na nauntindahan natin na binigyan tayo ng lambat o ng salita ng Diyos na dapat nating ihagis sa iba't ibang lugar. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Dahil laging andoon ang favor and provision niya. Naroon ang pag-iingat niya. Di po ba? Kaya ano nangyari? Nag-expand sa pamamagitan ng ng cellphone, ng digital platform. Bagamat naiiba ang mga strategy, pero ang vision and mission ng Panginoon ay hindi na iba. Ang naiiba lamang po ay ang strategy. No? Yung pamamaraan ng paghahasik, pamamaraan ng pagsulong ng kanyang kaharian. Ano po ngayon ang ginagamit natin? Cellphone, iPad, laptop, digital platform. Marami pong ginagawa ang Panginoon upang patuloy nating magamit to expanding the kingdom of God. Ano po? Kaya nakakatuwa ang Panginoon na kapag talagang handa kang sumunod ng buong puso sa Kanya at naintindihan at naunawa at malinaw sa atin na kailangan natin bilang tinawag at itinalaga sa gawain ito. Wala tayong fokusan, kundi ang gagawin natin, magkaroon tayo ng highly prioritized sa ating buhay to expanding the kingdom of God. Kailangan natin yung ibinigay at pinagkatiwalang salita ng Diyos sa ating buhay ay kailangan nating ihagis sa malawak na lugar. Maging boses po tayo to the nation. Dahil alam po natin maliwanag sa atin, nasa tiyan pa tayo ng ating mga magulang na sinabi sa Jeremiah 1:5, itinalaga na po tayo dito. Kaya huwag po tayong magkampante, mga kapatid. Huwag po tayong mag-relax this season dahil may ginagawa ang Panginoon sa ating buhay. May ginagawa, may itinuturo siyang mga strategy para maihasik natin, no? Para ma-spread natin ang kanyang salita. Dahil alam nyo, ang kaya napakahalaga nito. Dahil nais ng Diyos na hindi mapahamak ang mga tao. Mahal niya ang mga tao. No? Ayaw niya mapahamak. Nais niyang maligtas ang mga tao. Kaya wala pong gagamitin kundi tayo. Kaya sa mga kapatid, mag-focus po tayo. Panoorin natin ang ginagawa ng Panginoon. Umupo tayo. Makinig tayo sa Holy Spirit. No? Mag-devotion tayo. Tingnan natin ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ano ang sinasabi pag nakikinig ako ng salita ng Diyos? Ang Diyos po ay laging may ginagawa. Ang Diyos po ay laging nagsasalita. Ang kailangan lamang po umupo tayo at makinig sa kanyang ipinagagawa sa atin. Dahil hindi pa po tapos ang Panginoon habang tayo humihinga at may buhay, hindi pa po tapos ang Panginoon sa atin. Mga kapatid. Kaya po hinahaman ko kayo na anuman yung pinagdaraanan natin sa sitwasyon natin, sa sarili natin, sa buhay natin, sa relasyon natin sa pamilya, may problema man tayo, no? Anuman yung nakabalot o nakapaligid sa atin, hindi humihinto ang vision and mission ng Panginoon.
hindi natin yan dapat fokusan. Kundi ang fokusan po natin, yung expanding the kingdom of God. Ipaglaban natin. Mag-move forward tayo po. At naniniwala po ako na habang tayo sumusunod sa nais ng Diyos, habang tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, habang tayo ay sumusunod sa calling ng Panginoon na sinasabi niya sa Matthew 28:18-20, hindi tayo iiwan ng Panginoon. At ang lahat na nakapaligid sa ating mga temptation, mga problema, suffering, o anumang problema mo, hindi po yan mangyayari sa ating buhay. Hanggang tayo ay sumusunod, nagtitiwala sa Panginoon, nagkakaroon ng total dependency sa banal na Espiritu, malulutas po yan na wala tayong ginagawa. Kundi ang ginagawa natin ay kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang vision and mission ng Diyos sa pagkatawag po sa atin. Purihin ang Panginoon. Na kung saan, babalikan ko mga kapatid, na maging malinaw po to sa atin, kailangan maunawaan po natin to na tayo ay pinili, itinalaga na maging propeta, no? Maging instrumento, maging boses to expand the kingdom of God. At kabilang po tayo dito. Kabilang tayo sa kaharian ng Diyos. Inilipat po tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya ano man yung nangyayari sa ating sitwasyon, sumunod po tayo sa Panginoon. Hindi po madali, napakahirap. Kaya po ang sabi ng Panginoon ilaban natin So, ako po personally, sasabihin ko po sa inyo, isang linggo na po akong bine-vertigo. Pero Panginoon, sabi ko, ano po ang dapat kong gawin this vertigo na ito? Alam niyo, tinuro niya, hanapin mo kung saan yung lugar na kung saan hindi ka mabe-vertigo. Yung posisyon na kung saan ay hindi ka mabe-vertigo. Kaya alam niyo mga kapatid, may isang linggo na po ito. Pero, yung pa rin ginagawa ko everyday, na ginagawa ay nagagawa ko po dahil sa kabutihan at kadakilaan ng Panginoon. Dahil isinangguni ko po ito sa Panginoon at ako ay nakinig na dahil alam ko na mayroong ipinagagawa siya sa akin at may ginagawa siya sa buhay ko. Kaya purihin po ang Panginoon. Ano po? The kingdom of God is looking forward to our future. Ano po? Kaya mga kapatid, hinahaman ko po kayo. Huwag po tayong makampanteng na nakaupo. Huwag tayong makontento na isa, dalawa. Hindi po masama yan. Pero kailangan po natin na mag-expand. Mag-expand. Dahil may rules, may process, may sistema, may process. Para makapag-win po tayo. Napakarami ko pong experience sa winning na yan. Pero napakabuti ng Panginoon. Napakasarap. Ang buhay po na isang sumusunod sa Panginoon ay very exciting. Napakasarap. Alam niyo kung bakit? Kahit naroon ang pagod, kahit naroon yung na-encounter mo yung mga bagay na hindi mo nagugustuhan. Pero at the end of the day, napakasarap magpahinga sa Panginoon. Why? Dahil nasunod mo yung nais ng Diyos, na fulfill yung kalooban ng Panginoon. Ano po? Kaya mga kapatid, sinasabi kong muli sa inyo, panoorin natin kung ano ang ginagawa ng Panginoon sa bawat season at sitwasyon ng ating buhay. May ginagawa ang Panginoon. Meron siyang gustong gawin sa atin at meron siyang ginagawa sa atin. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Maraming pong salamat sa iyo. Lord Jesus, naihasik ko na po ang salita mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil naniniwala po kami na ang mga salita mong ito ay patuloy na aming naunawaan. Patuloy na naming naintindihan. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, sa araw na ito,
magkakaroon po kami ng malaking desisyon, aming Diyos, na kung saan ay magiging highly priority ka sa aming buhay, na kung saan yung mga salita mo na ipinagkatiwala sa amin ay amin na pong ihahagis, Panginoon, sa bawat lugar, sa community, sa aming pamilya, sa aming kaibigan, sa aming katrabaho, Panginoon Lord. At naniniwala po kami na ibibigay mo sa amin na patuloy ang authority, ang power upang magkaroon kami ng katapangan upang gawin ang lahat na ito. Father God, nais naming sumunod sa inyo, aming Diyos. At salamat po, Panginoon, sa salita mong ito, Panginoon, at naniniwala kami, aming Diyos, na mangyayari ito sa aming buhay. Sapagkat ito ang tama, ito ang gusto mo, ito ang nais mo, upang mabigyan ka namin, Panginoon, ng karangalan, mabigyan ka namin ng kaluguran, at mabigyan ka namin, Panginoon, na masunod namin ang gusto mo. Lord, wala kaming gagawin, kundi ang nais mo, ang gusto mo, Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na mabuti, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na umibig sa amin, Panginoon. At ang lahat ng nanonood ngayon, araw na ito, pagpalain mo po sila. Pangunahan mo po sila, Panginoon, sa kanilang mga desisyon. Pangunahan mo po sila at patuloy kang kumilos at gumawa sa kanilang buhay. Amin, Diyos. Salamat po, Panginoon, sa inyo. Pinupuri ka namin, sinasamba. Ito po aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Salamat, Panginoon, dahil ikaw lamang po ang aming kasapatan. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, Panginoon. Kay tapat noon, ngayon at magbakailanman, Panginoon. Sa kanya-kanya naming tahanan, kami sumasamba ng malaya, Panginoon. Malaya naming itaas ang aming mga kamay. Malaya naming papurihan ang banal mong pangalan, Panginoon. Hindi ang lugar, Panginoon, kundi ang presensya mo, Panginoon, na nararanasan namin everywhere we are right now, Jesus. Kaya ngayon, patuloy namin sasambahin pangalan mo, Panginoon, at idideklara namin mahal ka namin, O Diyos. Thank you, Lord. Walang hanggan ng iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmula hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Minsan pa, mahal kita. Walang hanggan ng iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmula hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magbagay lanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo, Panginoon, ang tinig mo, siyang gabay sa kasakitan. Nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama. At ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magbagay lanman,
ako